Amen. Mayong gabi Amen. sa tanan, mayong gabi sa nasa virtual ug mayong gabi sa tanan nagasubaybay sa atong YouTube channel ug sa nagasubaybay sa atong Facebook page. May the Lord bless you and keep you. Ug salamat sa protection sa Ginoo sa tanan nga nasa Manila nga nabagyuhan ug ang pagcomfort sa Ginoo sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Life must go on. Ang kinabuhi sa tao anak yun na siya. Yun ang Biblia. In this world we have many tribulations, but be of good cheer cause I overcome the world. Okay, kitang tanan, ako anak sa Dios. Ako anak ko. Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. Iyan lamang ni Si Kristo alang kanako. Kristo. Kristo alam ko na. Walay labot ang yawa nako. Walay lamang. Walay labot niya. I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am anointed. Highly favored. I'm highly favored. Healthy and strong. Healthy. Healthy and strong. Last, I will not die. I will not die. I will live I will live and declares the works of the Lord. to declare So kitang tanan kamupod nga nagasubaybay sa mua sa channel nga ito sa Ladder Turbine TV. Just declared it every day tong declarations nato para maunay manghitabo sa atong kinabuhi. Okay? Nang kung magadeklara tag positive, positive ang manghitabo. Kung magadeklara tag negative, negative pud ang manghitabo. Amen. So ang panghitabo sa atong kinabuhi nagadepende sa atong ginadeklara. So ablihan nato atong Biblia sa James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Santiago, Jacobo 4:7. So nakita ninyo? Sunod sa Hebrews, Santiago na. 4. So basahon ako ha. Madungog ninyo ko. Kitang tanan ha, sabat mo sa kuha. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios. Kitang tanan, busa pag masinugtanon kamo sa Dios. Busa pag masugtanon kamo sa Diyos. Sukli ninyo ang yawa. Pukli ang yawa. Og mudagan Suklayin siya. ninyo ang yawa. Mudagan siya. Amen. So busa pag masinugtanon kamo sa Dios, unya sukli ninyo ang yawa og mudagan siya. So unsaon nato pagsukol sa yawa by means of obeying the Lord. Di natin po pwede na kalabanin yung diablo na tayo-tayo lang. So kailangan tayong sumunod sa Panginoon so that the power of the Lord, the influence of the Word, the influence of the Holy Spirit will manifest upon us, and therefore we can fight back the devil. Makasukol ta sa iyaha ug mudagan siya dili tungod kay kusgan ka kundi kay kusgan ang naa sa sulod nato. Amo na ingon ang Ginoong Dios, the spirit that ingon ang Biblia, the spirit that is in you is greater than the spirit that is in the world. So the spirit that is in you, that is the word of the Lord. The spirit that is in you, because the word of the Lord is a spirit. The spirit that is in you that activate your faith is greater than the spirit that is in the world. Because the Holy Spirit will not move. Ang banal na espiritu ay hindi po gagawa ng anuman na hindi naaayon doon sa salita ng ating Panginoong Hesus, because the Spirit of the Lord is always abound by the word of the Lord. Nakasabot,
ang Espiritu sa Ginoo kanunay na mag-uban sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo Espiritu. Ang pulong sa Dios Espiritu. So atong hisgutan karong gabi ang duha ka sources, two major sources of influence. Two major sources of influence. Ulat ninyo diyan. Two major sources of influence. Number 1, the Word of God. And number 2, the world. Okay. The Word of God o the world. The Word and the world. Muna ingon siya, obey the Lord. Resist the devil. By obeying the Lord, we can resist the devil. Without obeying the Lord, you cannot resist the devil. Dili nimo pwede masuklan ang yawa kung wala ang pulong sa Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Klaro, nasabtan ninyo. Praise the Lord. So influence is a power or authority arising from elevated situations or stations. Ang impluwensya usa ka gahom o otoridad nga namugna, otoridad gahom nga namugna gikan sa taas nga posisyon. Sa laing bahin, ang influence is a power to control. If you have influence, you have power. And if you have power, you can control. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you are under the influence of the Holy Spirit, you are under the influence of God. O kung ang usa ka tao, kung ang isang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay makikita ang kabutihan sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pananalita, sapagkat ang buhay niya ay naaayon doon sa kagustuhan ng Ama. At ang lahat ng kagustuhan ng Ama ay nandoon sa kanyang salita. Ang lahat ng kautusan at kagustuhan ng Ama ay nandoon sa kanyang mga salita. Kaya ang salita ng Panginoon, yan po ang number 1 na maaring sources of influence. At when the word of the Lord, kaya sinasabi sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me, and my word abide in you, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo, ask anything in my name, anuman ang iyong hingin, ay kanyang ibibigay at tutuparin. So when you are under the influence of the Holy Spirit or the Word of God, you're under the influence of God and the Holy Spirit. Because the Word itself represents the Lord. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word there is the Lord Jesus Christ. Ang salita na sinasabi, ang pulong ang gisulti sa John chapter 1 verse 1 ay nagahulagway kay Jesus Christ. Nagarepresent kay Jesus Christ. And the Word was made flesh and dwells among us. So, madungog ninyo ko. Maklaro ninyo. So, unsaon na ako pagkahibalo nga kanang tawhana under sa impluwensya sa pulong sa Ginoo. Okay. Unsaon na ako kahibalo nga kanang tawhana under ilalom sa impluwensya of the Holy Spirit, is under the influence of the Holy Spirit.
Because the number one sources, the number one major sources of the influence is God. Dalawa lang kasi itong major sources of influence eh. Yung Word of God at saka yung sanlibutan, the world. The Word of God and the world. Sige, tanungin ko kayo, baka makalimutan ninyo. Ano nga yung dalawang major sources ng influence? Number one, ano yon? The Word. Maklaro ninyo ko? Maklaro? Amen. Okay. Number one, the Word. Number two, the world. The Word, ang salita, at ang sanlibutan. Ang salita ng Diyos at ang sanlibutan. Yun po ang mga major sources of influence. How can I know that that person, that particular person, is under the influence of the Holy Spirit? Number one, the fruit of the Spirit will be seen. Ang bunga sa banal na Espiritu ay mananatili sa Kanya. Ang bunga ng banal na Espiritu ay mananatili sa Kanya. Yan po. Kaya sinasabi ko kanina, yung behavior ng tao, yung action ng tao, ay nakikita mo kung siya ay under the influence of the Word or the Holy Spirit, sapagkat the way they think, the act and the talk will align to the will of God, to the principles of God. The fruit of the Spirit will be seen. Makikita mo, makit-ani mo ang bunga sa Espiritu diha sa iyahang kinabuhi. So makaingon ka nga, kining tawhana, naa ang balang Espiritu o ilalom siya sa pulong sa Ginoo o ilalom siya sa impluwensya sa Ginoo, kay makita diha kaniya ang bunga sa Espiritu. Unsa tong bunga sa Espiritu? Ang una, love. Ang katapusan, self-control. Galatia 5:22. Sulat ninyo. Ayong lahat na sa YouTube, isulat ninyo. Galatia 5:22. Nakikita dyan, the fruit of the Spirit is love. Then, the last of it is self-control. Bakit? Sapagkat yung self-control at saka yung love, yan po ang tutulong sa atin upang tayo'y magiging masunurin doon sa kagustuhan ng Diyos. Yung love at saka yung self-control. Sapagkat when you have self-control, it means ay mayroon kang pag-ibig o namumuhay ka sa pag-ibig. Amen. Madungog ko ninyo, pasensya na kayo kasi malakas po ang ulan. Malakas po ulan dito. Marinig yung ulan? Oh, malakas ang ulan. Number 2. Kanina marinig. Ano? Maklaro ko. Marinig yung ulan. Maklaro ninyo akong tingog. Okay. Importante maklaro ninyo akong tingog. Number 1, nga ebidensya nga under sa Holy Spirit, under sa pulong sa Ginoo ang tao. Number 1, naa ang balang bunga sa balang Espiritu, the fruit of the Spirit. Number 2, ang tao nakahibalo siya sa purpose sa iyong kinabuhi. They knew the purpose of their lives. Alam nila yung purpose ng kanilang buhay. Ano ba ang purpose? Bakit tayo narito? When you are possessed by the Word of God, when you are under the influence of the Spirit of God, the Word of God, alam mo kung ano ang purpose ng buhay mo. At ang purpose ng buhay natin ay dalawa.
To glorify the Lord and to obey Him. To glorify the Lord and to obey Him. So isulat ninyo, ang dalawang purpose sa ating buhay is to glorify the Lord and to obey Him. Naintindihan? Amen. To glorify the Lord and to obey Him. So anong to glorify the Lord? Gihimo ta sa Ginoo para mo daig siya. Kayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis upang tayo ay magbibigay papuri at magluluwalhati sa kanyang pangalan. To glorify His name. And to obey Him. Yung dalawang yan, that is the very purpose of God to us. Susunod tayo sa Kanya at i-glorify natin ang Kanyang pangalan. So sa araw-araw nating pamumuhay, dapat sumusunod tayo sa Panginoon upang sa ganon, ang Kanyang pangalan ay mag-glorify, papupurihan. Daygon sa tao ang Ginoo, pinaagi sa ato ang kinabuhi, nga nagsunod sa Dios o nagpasidungog kaniya. That is the evidence nga naatay Holy Spirit nga naay pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Number 3. Praise the Lord. Number 1, fruit of the Spirit naa sa tua, ebidensya nga naatay ilalom ta sa influensya sa Dios, influensya siyang pulong. Ang fruit of the Spirit, love, and last is self-control. Galatia 5:22. Number 2, they know the purpose of God. Ano yung purpose? To glorify the Lord and to obey Him. Number 3, those who are under the Spirit of God, the Word of God, they do not conform in this world. They will resist the scheme of the devil. Hindi sila susunod kung anong uso sa sanlibutan. Kaya sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you, brethren, to offer your life as a pleasing sacrifice. Ana siya, ihalad ang inyong lawas, ingon nga buhing halad. And verse 2, ingon siya sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of your mind. So number 3, nga ilahanan nga ang tao under sa impluensya sa pulong sa Dios, under the influence of the Word of God and the Spirit of God, hindi siya aayon doon sa kagustuhan ng sanlibutan. Amen. So kung nagsabay-sabay ka sa uso, kung say uso sa kalibutan, ang manghitabo sa imo, mailhan ka nga wala ang Holy Spirit sa imo. Wala kay pulong sa Ginoo. Kay katong naay pulong sa Ginoo, magpahilayo siya sa sistema sa kalibutan. Muna ingon sa atong gibasa kaganina, resist the devil. The scheme, the traps of the devil, gikatag niya sa kalibutan. O kung naa kay pulong, makahibalo ka nga kana trap na ug dili ka mo sabay ana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nasabtan na to? So unsay uso sa kalibutan, ayaw sabay. Kay ang uso sa kalibutan, dili na mao'y gusto sa Ginoo. Amen. Amen. Tanawa karon ng kalibutan, dili sila gusto badlungon. Dili sila gusto nga kana bang punaon, badlungon silang dili mayong buhat. So muna uso karon mga bata karon suko ug badlungon. Diba makita nato ng realidad. Mauto siya number 1 nga ilhanan nga kanang tawhana ilalom sa kagahom sa Holy Spirit. Number 1 na ay bunga sa Espiritu, iyang batasan, iyang kinaiyahan na usab. Number 2, nakaibalo siya sa katuyuan sa iyang kinabuhi, purpose. To glorify and to obey the Lord. Number 3, they do not confirm in this world. That is the evidence when that person is under the influence of the Holy Spirit.
Kaya I hope nga kamong nasa YouTube nakasunod mo, nagdagsulat mo. Okay. Number 2 nga sources para natay comparison. The world. W-O-R-L-D. The word ang sanlibutan. Kay balo ba mo ang sanlibutan kusog maka-influensya? Amen? Tanaw ni mo karon ang kalibutan, kusog ang influensya sa kalibutan. Munang mas daghan sa kahilayan, mas daghan sa sabungan kaysa simbahan. Mas daghan sa concert kaysa simbahan. Mas daghan sa sinihan kaysa simbahan. Mas daghan sa mall kaysa simbahan. Amen. Ang tao sa sabungan, dili na kinanglan nimo nga pugson og uban. Magdala ra kag manok, moingon na sila asa ka. Wasabungan uban ko, moana na dayon sila. Inana ka effective ang kalibutan mo hatag impluwensya. Amen. Amen. Tanawan ng kalibutan unsay pauso-uso nga mga sinaninaan, pauso-uso sa buhok. Di ba? Sunod dayon ang mga bata, mga tao. That is how the world make a difference. Nga nahimong ang Kristohanon mura nagdi Kristohanon tungod kay na-impluwensyahan sa kalibutan. Okay, how can I know that that particular person is under the influence of the world? Timanan nato pagka kita ilalom sa sistema sa kalibutan na ay access ang yawa because ang kalibutan mauna sa gingharian ni Satanas. Ngun ang Biblia, laot ka uyuta kay diya kanimo nahulog ang karaang bitin, ang yawa, ang kaaway sa mga anak sa Ginoo. So naay binirahay between sa kalibutan o sa gingharian sa kahayag o gingharian sa kangitngit. Muna sa Colossus 1:13 ang sinasabi doon, for God translated us from the kingdom of darkness, that is the world, to the kingdom of His Son, that is the Word, Son, Jesus Christ. Gibalhin na ta si Ginoo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag sa diyang naa natay Ginoo. So kinahanglan nga magkinabuhi ta ilalom sa impluwensya sa pulong sa Ginoo, dili ta ilalom sa impluwensya sa kalibutan. Na unsaon nako pastor pagkaibalo nga ilalom pa ko sa impluwensya sa kalibutan. Number 1, di follow the way of the world. Oh, di follow the way. Di ba ingon ang Biblia, do not be confirmed. Kay under na ta sa Ginoo. Karon kung musunod-sunod ka unsay sistema sa kalibutan, you are not under the Lord, you are not under the word, but you are under the world. Kasi ang sinusunod mo, yun ang nagiging mong amo. Yung nagiging controller mo. Pagka sinusunod mo ang sanlibutan. Pag ang imuhang gituman, ang imong ginasunod, ang pamaagi sa kalibutan, ang manghitabo, ang imuhang agalon, ang kalibutan. Diba? Ingon ang Biblia, do not be friend. Be friend. Ayaw ka mo pagpakighigala sa kalibutan. Kaya ang nakigigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kaya naa sa kalibutan ang tanang makaangin sa tao sa pagpakasala. Nariyan po sa sanlibutan ang mga kadahilanan kung ang tao ay bakit nagkakasala, nandyan sa sanlibutan. Naadi ang kahilayan. Okay? Number 1 na ebidensya is they follow the way of the world. Ni number 2, they fulfill the desires of the flesh. Ang ilhanan nga kanang tawhana ilalom sa kalibutan, ilang ginasunod ang kagustuhan ng pita ng laman. Pita ng laman. Ya? Kanang kaulag, pita ng laman. Mo bitaw nga kung magtan-aw ka sa usa ka babae nga dili nimo asawa, tan-aw ka siyang legs. Makasala ka kung maghuna-huna ka og lain. Munang di na lang gyud ta mo tan-aw aron di ta kasala. Amen. Amen. Okay na man po yung mga tao pod nga magpa-display po silang legs. So munang sa ladder to heaven pag magsimba ta, dili ta magsuot og mugbo. Bawal sa ato magsuot og mugbo. Kay mahimong ang tao makasala
pinaagi sa imuhang pagpadayag sa imuhang pagkahubo. So ang nagtan-aw pod makasala, kadto pong nagpakita makasala kasi hinungdan nga nganong ni Ursa ang kaulag sa nagtan-aw. Amen. Mo nang bawal sa tuan ng mga sanina nga hilas. Aron dili ta makasala. That is the desires of the flesh. Di ba makita nimo karon uso na kayo karon ng mga inigat nga mga sanina, inigat nga mga style, di ba? Sa social media, di ba? Ang kita niyo sa social media, mga babae magpa-display na sa ilahang lawas. Oh, they follow the desires of the flesh. Ang bisyo, that is the desire of the flesh, bisyo. Inom, sigarilyo, o unsa pa man. That is the desires of the flesh. Bisan gani ng soft drinks. Kung diabetic na ka, kung UTI ka, dili na ka pwede o soft drinks, then di ka kabiya sa soft drinks kay na-addict na ka, ang tawag na vices, makadaot. Kung diabetic ka, dili ka pwede og ice cream o mga tamis, pero dili jud ka ka-resist, that is vices. Ang bisyo lang, di man lang ng bisyo nga heart, napod ka ng mga bisyo nga sa atong pagkaon tungod kay gluttonous person. Munang gluttony, unang Biblia, likay ang tanang matang sa kahakog. Kay ang kalibutan hakog. Kay balo na siya nga high blood siya, kaon siya gumba. Kaon siya glitson, high blood na siya. Kaon siya chicken skin, high blood na siya. So sa manghitabo siya, mamatay. Magkasakit. Tawagan na vices. There are many forms of vices. They fulfill the desires of the flesh. That is the number 2. Kay naa may self-control tong iya sa Ginoo. Na self-control. Pag wala kay self-control sa mga kaon nimo o sa mga bisyo sa kalibutan, ibig sabihin nun, you're under the influence of the world. Amen. Number 3. Amen. Number 3 nga ilhanan. Number 3 nga ilhanan nga kanang tawhana ilalom sa influence sa kalibutan. They don't have time to God, but have time for fun. Wala sila'y panahon sa Ginoo, pero naay panahon sa paglingaw-lingaw. Mabitaw nga nung naatay virtual worship. Para katong dili makasimba on-site, maka-apil sa virtual. Makadungog lang gyapon pulong sa Ginoo, dili man ko magkanang maglimit-limit kung magwali ko din sa virtual, inana man gyapon akong ginalihan din na sa on-site. Dili man ako pwede lamu-lamuon din sa virtual. Ngano man, saon ninyo pagkasabot kung lamu-lamuon? Amen? Nasabtan ko ninyo, nasundan ko ninyo mga igsoon. Na mayroon ba kayong napulot mga kapatid sa ating pinag-uusapan? So they don't have time to God. Daghan kayo mga tao nga inig ka Domingo to sa mall. To sa reunion. Sa adlaw sa tingsimba wala may problema mag-outing. Pamilya mag-unwind, wala problema. Pero sa panahon nga kanang adlaw para sa Ginoo, ayaw apila, ayaw nakuha. Kay kanang adlaw para na sa Ginoo. Igahina para sa Ginoo. Di ba? Maabot og lain-laing lugar, unya inigsimba dili kaabot. So they have time for fun, but they don't have time to God. Nakasabot ha? Oh. Amen. Naa sila'y panahon sa paglingaw-lingaw, pero wala sila'y panahon sa Ginoo. Munang makita nimo, sige, asa may daghan? Sa kanang kahilayan, sa dagat o sa simbahan? Dagat sa dagat, no? O wala may problema maligo kag dagat. Pero ang problema di ako wala kay simba-simba, sige na kag ligog dagat. Amo kabantay sa gobyerno, ang team building gina tunong og Domingo. Di ba sa mga kumpanya,
Ang team building ginatunong og Domingo because they do not have time to God. Nasabtan ninyo ko? Amen. Okay. So kung sa tong tulong ay ilhanan nga under ta sa impluwensya sa kalibutan, we follow the way of the world. Wait. We fulfill the desire of the flesh. We don't have time to God, but have time for fun. Natay panahon nga maglingaw-lingaw. I hope nga kamo na sa YouTube o na sa virtual, namoy masabtanan. Dili nato masuklan ang yawa kung ang atong ginabuhat maoy gusto sa yawa. We cannot resist the devil if we do the will of the devil. We can resist him by obeying the will of the Lord. We can resist the devil by obeying the way of the Lord. Kay balo ba mo? The difference between the word and the world is letter L. Okay? Amen. Sa kalibutan, ang world naa ang L stand for lust. When you omit the word L, the letter L in the world, you omit the lust of the flesh, then you will found the word. The world is our mission field. Ang kalibutan ato ang mission field ng mga anak sa Dios. We should replace the L lust to the love of Christ, so that we can resist the devil. Ang L sa world, if you delete the L, you can find the word. Because the L there is stand for lust. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Okay? So you will found the word. And now we have the missions. And the primary missionaries from heaven to the world is the Lord Jesus Christ. For God so loved the world. So dapat ang kalibutan puno nato sa gugma sa Ginoo. Pero ang kalibutan na puno sa kauwag, na puno sa kaulag, sa lust. Munang makita nato sa kalibutan, imbis kay musukol sa yawa, naulipon sa yawa, tungod kay gi-embrace nila ang lust. Dili nila gi-embrace ang love of Christ. Because when you embrace the love of Christ, you obey Christ. You obey the Lord. If you love me, the Lord says, John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Amen. So gisugo ta sa Ginoo pag masinog, obey Him and resist the devil by knowing what are the schemes of the devil. What are the evidence that the person is under the influence of the world? Because when you are under the influence of the world, the devil has access on you. Na ay doorway ang yawa sa tao kung ang tao nagkinabuhi subala sa kalibutanon nga pamaagi og sistema. Naata nagpuyo sa kalibutan, ang tawag sa nato sa mga nasa kalibutan, we are strangers. Strangers, mga dayo lang ta din muadto taglangit kay giandaman ta sa Ginoo na dito ingon siya, do not be your heart be troubled, believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Muanhi ako aron kuhaon ko kamo, aron kung asa ako tuwa usab kamo. Pero kung nagkinabuhi ta din na sa kalibutan, ilalom sa kaulag sa kalibutan. Kay naaman ang kaulagan, last, dili man ang kaulag kana lang sex, dili man lang na mo'y kaulag.
Kaulag sa mga butang ning kalibutan na. Obsession of the things that is lust of the eyes. Pagka materialistic, that is lust of the eyes. Pagka laog sa pagkaon, that is lust of the flesh. Katagbawan sa unod. Kahilayan, that is lust of the eyes. Malingaw ka. Nasabda na to? Are you listening? Amen. Amen. Maunang ang Ginoong Dios, gusto niya nga magmadaogon ta batok sa kaaway. Munang naiawit, all my life you had been faithful. Because He is faithful. And all my life, sa sumpay, you are so good. Nakasabot ta, mga anak sa Ginoo. Amen. You can resist the devil by obeying the Lord. And we can now know nga kini di ay iya sa kalibutan. So pangutan-on nato atong kaugalingon, unsa ba nga impluwensya ta nahisakop sa pulong sa Ginoo o sa kalibutan? Asa ta nga impluwensya na ilalom. So we can ask ourselves, kamo nga nasa YouTube, kamo nga naminaw, pangutanan yung kaugalingon. Ask yourselves, asa ba ko na ilalom nga impluwensya sa pulong sa Ginoo o sa kalibutan? Timan nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Gawas lamang ni adtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Granted nga moingon ta wala may perpekto nga tao, yes. Ako makasala, kamo makasala, kitang tanan makasala. Pero dili na ba ibot ipasabot nga kita makasasala, wala na lang gyud tay paglaom nga mabago. Munang ang Ginoo ning naog, iyang pulong iyang gihatag aron ang pulong sa Dios magdominar sa atong kinabuhi. Amen. So unsay akong buhaton? Amen. Sundon nato ang pulong sa Ginoo. If you abide in me and my words abide in you. Dili ka mabag-o kung walay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bulahan ang mubasa, bulahan ang maminaw, bulahan ang mutuman sa pulong sa Ginoo. And I pray nga masabtan nato ni. Kamo nga nasa YouTube, kamo nga nasa virtual, I pray nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Amen. 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 Hallelujah. Ginoong Dios, akong gipasalamatan ang matag usa nga naminaw karong gabiuna. Nga ang among kinabuhi, Ginoong Dios, kanunay mailalom sa impluwensya sa imong pulong. Lord, pasaylo ami kung adunay panahon nga nailalom mi sa impluwensya sa kalibutan, we do not know. But tonight we know already. We now know nga unsay angay namong buhaton aron dili mi mailalom sa impluwensya sa kalibutan. Lord God, I pray nga ang tanan Ginoo nga naa sa virtual, ikaw magapanalangin kanila, ug ang tanan nga nagatan-aw sa YouTube, nagasubaybay sa YouTube. I pray, Lord God, I do not know their names. Hindi ko alam kung saan sila ngayon, kung anong kanilang pangalan, pangangailangan sa buhay. Kung anong kanilang pinagdadaanan. Ang tangi kong alam ay ikaw, Panginoon, ang nakakita sa kanilang kalagayan. And I pray, Holy Spirit, touch them, bless them, in Jesus' name. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. And teach us to love you more, to obey you, Lord God, and to resist the devil. Allow the Holy Spirit to manifest in their hearts and in their lives. Allow Holy Spirit to control. Lord God, allow the Holy Spirit to manifest. In Jesus' name, I declare and I decree in the name of Jesus Christ. And those watching us in YouTube, I pray, Lord God, that you will touch them in the name of Jesus Christ. Amen and amen. O kung kamo na panalanginan, pinagpapala sa mensaheng ito sa YouTube na nanonood sa Ladder to Heaven TV at sa lahat ng sumusubaybay sa aming Facebook page,
kindly share, like, and subscribe this channel and share it to your loved ones aron sila pod makadungog sa pulong sa Ginoo. The very purpose nga nung naghimo tani ini para ang pulong sa Ginoo makaabot sa inyong panimalay saan mang dako ng mundo, saan mang dako kayo sa Pilipinas. Ito po ang iyong lingkod si Pastor John Palermo. Mag-iiwan ng magandang gabi at ang Diyos ay magpapala sa inyong lahat. God bless you. In Jesus' name, Amen.